Okay. Good morning. Morning. Good pa rin ang morning kahit na mataas yung gasolina. Andor bang nagalagod ka sa gasolina? Tuesday lang dapat. Tuesday lang ako stop na. Pero naging araw-araw. Kada putok sa Middle East, tumataas. Meron pa nga po nagtaas ng umaga, nagtaas pa ng gabi. Parang unfair na. Sabi naman nila, wala doon silang pambili. Sa susunod nilang pagbili, mataas na. Kaya, tinaas na nila. Pero din nagsabi na, para maiwasan yung hoarding, tinataas talaga. Pero sobrang lang taas. Pwede daw i-report, pwede picturean, tapos inutusan yung DILG na ibaba sa mga kapulisan. Okay, dapat tayo. Ayaw, kanina. Pag-pray pa rin po sa ilan ko at nasa women's cruiser. Yung mga sakit ko mga kapatid, kung yung susukuhan, ang role natin ay labanan talaga yan. Bakit? Kasi hindi yan galing sa Panginoon. Bagamat lahat tayo, punta talaga sa katapusan ng buhay, pero ang promise ng Diyos, long and satisfying life. Yun ang promise niya. Kaya kanina, ganda na naman na narinig ko sa isang preacher, ang title ng kanyang message ay, Lord, push me to the life you have promised. Itulak mo ako sa buhay na ipinangako mo sa akin. Ano yung buhay na ipinangako ng Diyos sa atin? Mahaba, long, and satisfying life. Kaya, hindi tayo sumusuko sa mga sakit. Pagkamat nga, ay papunta talaga tayo doon. Alam naman lahat, gumagaling, wala nang matitigok. Pupunta tayo. Imagine, nandiyan pa rin sila. Nandiyan pa rin sila Lolo Mary. Wala ano na kaya mga itsura nila? Mga 200 years old na. Pupunta tayo. Pero, laban lang mga kapatid. At ang theme natin ngayon, February, ay wellness in abundance. Wellness is healthy ang iyong soul, healthy ang iyong body, healthy ang iyong spirit. At lahat ng yan, kalooban ng Diyos sa atin. Yung lahat ng yan, kalooban ng Diyos sa atin. Wellness. Uso to wellness, wellness. Pagkipakasyon ng mga teacher, wellness. Yung paglilib nila, wellness pa rin ang tawa. So last Sunday, ito yung title natin, Speak to Yourself. Ating natuklasan, sa aklat ng mga awit, may mga bersikulo na sinabi ni Haring David na siya po'y nangungusap sa kanyang sarili. Ang pagbagabag yung kanyang kaluluwa, kinakausap niya. O kaluluwa ko, bakit ka nababagabag? Sa Panginoon, ikaw ay umasa. Pero yung sarili niya, kinakausap niya. At saka yung pang isang verse na nakita natin, relax my soul. Sinasabi niya sa kaluluwa niya, magpahinga ka, kumalma ka, kaluluwa ko, sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. So pwede pala yun, mga kapatid. No? At nakita natin na yun ay nagbubus ng memory. Kaya pala yung magagaling mag-review, nagsasalita sila mag-isa. Yung mga magagaling mag-review sa exam, sa sasalita sila mag-isa. Nabahin lang sila, paikot-ikot, pero bubulong-bulong. Pwede pala yun. Sabi ko nga, huwag nyo lang gawin yung sa daan, baka pintuan kayo ng 117 o at dali kayo sa Maribeles. Pero pwede naman mga kapatid. So, speak to yourself. Yan yung last Sunday natin, mga kapatid. Kasi,
Ganito yan. Pag lumabas sa bibig mo, ito tayo ulit ha, ang Word of God ay hindi lang binabasa, hindi lang pinapakinggan. Ang salita ng Diyos, sinasalita din. Bitin ko, ang salita ng Diyos, sinasalita din. Kasi kapag sinalita mo ang salita ng Diyos, alignment yan eh. Alignment yun. Ang lumabas sa bibig ko, truth. No? Truth. Nagpagka-align. No? Kaya yung I am na yan. I am blessed, I am healed, I am prosperous. Align yun sa truth, mga kapatid. Dapat pinalabas mo daw sa bibig mo yan, maririnig ng tenga mo, ipaprocess ng mind, o yun ngayon ang feeling mo, pakiramdam mo. Di ba? Kung yung sinabi mo, naging feeling mo, nahiya ako eh. Natatakot ako eh. Di ba? Galit na galit ako dyan eh. Yun ang feeling mo kapag yun ang feeling mo. Kaya dapat laging light ang lumalabas sa bibig natin. Buhay. Ano yun? Kabaitan, kaamuan, puro pampalakas, pampaako, pampakapayapaan, pampasaya ang lahat ng lumalabas sa bibig natin. Light po yun. Samantala, yung death naman ay mga salitang nagpapagalit, nagpapatamlay, mga salitang nagbibigay ng kawalan ng pag-asa. Yung mga salitang gano'n, "Uy, wala kang pag-asa." "Uy, wala kang bilang." Ang tayo, huwag na natin palabasin sa bibig natin yung mga gano'n. Yun naman yung tungkol sa death. So, death and life ay nasa kapangyarihan daw ng dila. So, ngayong umaga naman, get well, stay well. Ganda po ng story na ito. Huwag po kayong bibitin. Ito po yung lalaking 38 taon ng invalido. May sakit po siya, mga kapatid. Pero pinagaling po siya ng Panginoon. At may sinabi ang Panginoon, nang buo ka na, magaling ka na, manatili lang ganyan. No? Baka malubha pa ang mangyari sa iyo. Hindi yung dinudugtong ng ibang mga preacher. Iniiwasan niyo, baka malubha pa. Pero, kapatid, tayo, no hold bars tayo dito eh. Ibig sabihin, wala tayong iniiwasan mga bersikulo. Hahanap natin yan ng mga kasagutan para walang naligiwan. Tanong ng Panginoon sa lalaking invalido, sabi niya, Jesus asked him, "Do you want to get well?" Napakagandang tanong. Gusto mo bang gumaling? Gusto niyo bang gumaling? Gusto ba natin gumaling? Ito ang tanong ng Panginoon sa isang lalaking invalido, paralisado, mga kapatid. No? Tingnan natin ang background. Pagkaraan nito ay pumunta si Jesus. Pwede na kayo? Kailangan mabasa nito. Otherwise, hindi nyo maintindihan. Pagkaraan nito ay pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Daming pista ng mga Hudyo eh. Pero itong isang pistang ito, dinaluhan ni Jesus. Take note, pista sa Jerusalem. No? Sa lunsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Mamaya papakita ko yung portiko sa inyo. 5 portiko, mga kapatid. Saan daw yan? Swimming pool na malapit sa pintuan ng mga tupa. Mga kapatid, bakit may pintuan ng mga tupa? Kasi sa Jerusalem, nandun ang templo, alayan yun ng mga hayop. Di ba ba? Alayan yung mga hayop. So may daanan yung mga tupa. May sheep gate. No? Doon. Kaya walang katapusan yun eh. Kasi walang katapusan yung mga nagkakasala. Ay yung mga dating ng mga tupa, dating yung mga tupa, mga kapatid. At meron silang lugar. Daanan yun ng mga tupa. Spesifika, tupa. Kasi ang number 1 talaga na hain sa Israel para sa kasalanan mo, tupa. Eh, mahirap. Merong mga bato-bato, kalapati, yung mga bato. Okay? Nandiyan po kayo? Okay, no? Kung tawagin daw ito sa Hebreo, yung swimming pool na yun, ay Bethsata. Okay? Na naging Bethesda. Na naging Bethsaida. O, may naalala kayo? May naalala kayo? Na? Baka kayo, hindi nyo alam, itong LJF na umuwi sa Donya, di ko alam ilang taon na, galing po yan sa Bethsaida.
Kasi nahati po ang LGF Balanga noon, yung building na ginagawa, binabagbag. Nahati yan. Yung kalahati na iwan. Yung kalahati, ayan, sila Lola Linda, sila Boy Pablin, sila napunta ng Bitsaida. Bakit? Kasi yun ay pagkahari ni Vice Go, at si Vice Go ay best friend ni Bishop. Vice Go Bruman, Happy Bruman. Kaya sila doon, libre sila doon. Naalala ko, nag-anniversary kayo, kumakaten kami doon sa anniversary. At naalala ko doon, meron lang kayong karaoke malaki at nagpapaawit si Ate Joy Simpang. Gano'n kayo magsimula naman. Pero nakasurvive kayo, medyo nagpagala-gala sa ilang, sa disyerto. Siya napunta pa kayo sa may yung ita-ita. Bulingan ba yun? Yung dating daan ngayon. Napunta pa kayo doon. Napunta kayo ng lote. Para kayo si Pastor Henry na naging LGF Pantalan Bago, LGF Sentro 1, LGF Paraiso, LGF, ngayon daw santo na sila, LGF St. Joseph. Dati, Paraiso, nasa Paraiso na daw sila eh. LGF Paraiso, tawarin. Okay, so, ang tawagin daw yun ay Betsaida. Yung pool na yun, no? May kasaysayan yan, no? Nasa paligid nito ang maraming may sakit. Mga bulak, mga pilay, at mga paralitiko. Kulang yan. Marami pa kung may sakit na nandoon. May isang lalaki doon, ayun na 38 taon na may sakit. Grabe ito mga kapatid. Kayo po, ilang taon na? No? Meron ba kayong maintenance? Pero ito, 38 years. No? Tinalo nito, yung babaeng inaagasan na 12 years. Ito po, 38 years. Pero gusto kong paunahin sa inyo, hindi po siya ipinanganak na ganito. Hindi po inborn. No? Talagang nagkasakit na. Kapatid. Baka alalaking ito, nasa 60 na o 50 plus, hindi natin anak, kapatid. Nakita siya ni Jesus. Ang dami may sakit, isa-isa, bulag, pilay, mga paralitiko. Nakita siya ni Jesus. At alam niyang matagal na may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito. Tinanong niya yung lalaki, gusto mo ba gumaling? Yan yung title natin. No? Do you want to get healed? No? Tuloy natin. Ito po yan. No? Kasi, lahat nakikita mo sa Google ngayon, sa internet. Pag tinayin mo yan, hindi man yan, ginagawa nila ng kamukha ng ganyan. Ayan po. No? Meron kasing swimming pool na north at saka south. No? So, pool of Bethesda, andito po sa may kanan po ninyo. At ang mga portiko po na tinatawag ay mga waiting shed. Alam niyo yan, parang hulog. No? Ang swimming pool nasa gitna. Walang iniwan sa mga swimming pool ngayon, nasa paligid ng cottage. No? So parang gano'n lang siya. No? Kasi dyan wala po upuang maganda, walang mesa. Nakarakay talaga sila sa floor, mga kapatid, yung mga may sakit. No? Ayan po. No? Tapos meron akong nakita pool of Bethesda kung saan pinagaling daw yung lalaking paralitiko. Ayan na po ngayon, kung pupunta kayo sa Jerusalem, sasama niyo ako, mga kapatid. Nandun pa rin ang labi niyan, mga kapatid. Tagal na, 2,000 years mahigit na. Kaya totoo ang Bible. Hanggang ngayon, andyan yung labi ng pool of Bethesda, mga kapatid. Na? So, pista, mga kapatid, pista, pero pinili ni Jesus, pista, ano yung sa pista, mamimista, mga kapatid. Pero habang ang lahat ng mga tao ay abala, may naggagala, meron siguro nagbebeto-beto, meron mga sumasakay sa Ferris wheel, ano pa, mga kapatid. Habang mga tao ay busy, ang pinuntahang lugar ni Jesus ay lugar ng mga may sakit.
Ganito ang Panginoong Yesus natin. Gusto niya lagi, everyday blessing siya. Alam niyo yan? Kasi kahit tayo hindi si Jesus, mga kapatid, ako, pinipilit ko no? Makagawa, kung ang paggawa ng mabuti ay nakakasaya ng puso, bakit di ko ito araw-arawin, kahit maliliit lang? Diba? Ang sarap ng masaya ang pakiramdam na nakatulong ka meron kang binigyan. Kaya pala sinabi sa Book of Acts, mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi yung bigay ng bigay, umahaba ang buhay, mas payapa, mas masaya ang puso. Remember, yung masayang puso, tumatagal po yan, mga kapatid. Yung masayang puso, mga kapatid, umahaba ang buhay. Amen? Kaya nga, laughter is the best medicine. Ang laughter po, alam ka naman tawa-tawa ng bibig mo, malungkot ang puso mo. Hindi kaya katawa ng tawa, masaya ang puso mo, mga kapatid. So si Jesus, pista, pero pinili niya puntahan lugar ng mga may sakit. Mga tao umaasa na lang sa himala. Mga kapatid, yung lugar na ito ng Bethesda, na lugar na para sa iba, hindi po ito kaaya-aya. Sinerge ko po ito, inaral na mabuti, at hindi lang po pilay, bulag, lumpo ang mga nandoon. Nandun din daw po, bakit hindi kaaya-aya yung lugar na yon, napuntahan? Kasi hindi kaaya-aya sa mata. Alam niyo yun, unang provincial noon, parang pag pumasok ka sa kaloob-looban, gusto mo lumusot ka na agad mo sa dulo huwag mo nang balikan yung mga, lalo na meron pang nakasulat na yung mga tuberculosis dito sa bandarito. Tataanaw doon sa mga tuberculosis, bandarito yata yun. Hihingan mo na ako ng malay, hindi mo na. Hanggang sa ako'y makalagpas, doon pa lang ako hihingan. Dito may bibe, dito may mga sari-sari. Tapos dito naman nakasampay yung mga paa ng mga putol ang paa. Diba may nakita ko, hindi yung mga paniwala mga kapatid. May nakita ko yung mga paniwala. Yung paa, mamaya pa naman kayo mag-ahapon. Hindi, ito talaga. Nawala. Wait lang. Wala kayo tumagpis na missile sa baka may tumagpis na missile, may nakita akong paa. Di ba yung mga may diabetic, di na daw nararamdaman yung mga hindi mamaya na kayo kumain. Grabe, lumalabas talaga yung nung lang ako nakakita talaga kasi di mawala sa isip ko yun, mga kapatid. Nakapag-pass tuloy ako ng hindi oras. Kasi lumalabas sunod-sunod. Alam niyo yun, nabulok na gatas sa lata. Kung minsan naglalabasan. Diba? Gano'n, naglalabasan sa butas ng paa. Tapos yung nas, parang binubugaw-bugaw pa yung mga mga kapatid, halos ganito daw ang picture sa bedside. Kasi nandun yung mga nabubulong ang paa, nabubulong na suga, putol ang paa. Kaya kung daw hindi kaaya-aya sa mata, hindi rin kaaya-aya sa pandinig, kasi puro daing ang maririnig mo doon. Hindi kaaya-aya sa mata, hindi kaaya-aya sa pandinig, hindi rin kaaya-aya yung hangin. Doon sa Bethesda na yun, yung amoy. Kasi lugar yun ng mga may sakit na wala ng liguan, mga kapatid. Bagamat swimming pool yun, hindi yung swimming pool para mag-enjoy. Kasi may kasaysayan, makikita natin mamaya kung bakit nandun, nagtampak sa swimming pool yung mga pilay-bingi at mga sugatan, mga kung ano-ano pang karamdaman, mga kapatid. Now, sa gitna ng maraming may sakit na ito, sabi nga natin, isang lalaking 38 years ang invalido. No? Invalido is hindi ito makakalakad. Pinahatak na lang ng katawan siguro yung kamay. Nag-iisa lang, mga kapatid. Invalido na, nag-iisa na. Siguro ko may mga kaibigan o kamag-anak, nagsawa na sa kakahatid. Kasi umaga, ihahatid nila doon. Kasi aasa sa himala.
Paggabi naman na, kukunin naman nila. Hindi ko alam sa loob ng 38 taon kung paano nagtsaga yung mga nag-aatid sa kanya. Baka hinahagis na lang. Hinahagis na lang doon. No? Meron pa siguro panahon na hindi na nila kinukuha. Yan. No? Doon na siya matulog. Ha? Yung iba siguro doon na nagtulog. Mga kapatid, para mauna sila. No? Bueno, itong lalaking ito, nagbabakasalit sa himala sa tubig. May himala pong nangyayari sa tubig. Mga kapatid, kung bakit nagtambak sa swimming pool na yon, ang mga may sakit. Kahit alam niya, malabo siyang mauna. Invalido eh. Alam niya, maraming mas mabilis sa kanya. Amen? Paano yung bingilan? No? Na malinaw ang mata. Mabilis yun, mga kapatid. No? Kahit yung bulan. No? Kaya nang tanungin siya ni Jesus at titigan, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw ang tubig. Ayun pala, papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Daw, pinamedagdag, may mga Bible na idinagdag ito, pero wala daw sa original. Ang dagdag ganito. May araw, may panahon na gumagalaw ang tubig, bumababa ang anghel ng Panginoon, gagalawin ang tubig, at mag-uunahan sila, yung mauna, gagaling. No, yun ang paniniwala nila. No? Pero itong verse 7 ito, hanggang dyan lang talaga. Ang sinabi niya, papunta pa lang ako, may nakuuna na. Marami mga Bible, wala yung nakadetali pa yung pinaniniwalaan, dinagdag ito ng mga manunulat para maintindihan kung sinabi nitong bakit naguunahan sa tubig. Yan lang. Doon natin makikita, hindi talaga perfecto yung Biblia, mga kapatid. Pero tinanggap na rin ito para lang maintindihan, mga kapatid. Pero hindi inspired, dinagdag lang, mga kapatid. No? So, may panahon, kung mababa ang anghel ng Panginoon, ano ba tawag na? Pinakalaw ba? Pinakalaw ang tubig. Pinakalaw ang tubig, no? Tapos nagpupunahan sila. Yung mauna. Kaya nasabi niya, pumunta pa lang ako, may nauna na. Pero nandun pa rin siya. Nandun pa rin siya. Mga kapatid. At baka makaasa siyang, siguro, gumalaw ang tubig, walang nakakita, baka mauna na siya. At dito mo ma-imagine lahat ng mata nasa tubig maghapon. Mga kapatid, lahat ng mata nasa tubig maghapon. Walang kumukurot siguro. Walang kumukurot. Baka nga meron pa dito, kumaming lang na malakas medyo nagalaw lang ng konti. Nagbabols. Malayo. Siguro may mga false alarm din na nagtalo na sila, nag-dive sila doon, pero hindi naman pala anghel. May bumato lang ng biro. Nagbiro lang na bumato. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, partida, buhatin mo ang iyong higaan. Grabe ang Panginoon magpagaling hindi ko alam ilang beses na ginagawa ito. Hindi lang niya pinapatayo, pinapabuhat pa. May ipapabuhat pa utusan pang magbuhat. No? Ganun ang faith ni Jesus. No? Para walang daya, makakapagbuhat pa. No? Tumayo ka, buhatin mo, higaan mo, lumakad ka. No? Nung hindi gumaling yung lalaki. Binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Mga kapatid, ito na nga yun Minsan ang faith, kailangan i-exercise para mangyari talaga. Kung tutuusin, pwede sabihin itong lalaki, tumayo, magbuhat ka, hindi mo nga ako Paano mo gagawin yun? Pero hindi. Sunod lang. Yung narinig natin, every Sunday, exercise na kumisan. Amen? Para pag kumisan, masyado kang nakakain sa gabi. Ilakad-lakad daw. Lakad-lakad mo daw kahit 10 minutes lang, mga kapatid. Huwag mong iupo. Pero din, kapag napit kayo ngayong umaga na ito, exercise natin, itong lalaki ito, nakarinig kay Jesus, kailangan niya tumayo. Tumayo daw Pinakatayo siya, nagbuhat ng higaan, nakapagbuhat ng higaan. Lumakad, nakalakad ko kahit 38 years na. Invalido. Amen? Palampakan natin ang Panginoon doon. Alam niyo mga kapatid, kung titigil kayo ma-amaze sa mga ganito, baka hindi nyo maranasan. Kailangan talaga natin
ma-amaze sa mga ganito. Minsan naging normal yung pandinig natin sa himala ng Panginoon na para ba iniisip natin na malabo yung mangyari sa atin. Mga kapatid, para sa inyo yung mensahe na ito. No? No? Gusto niyo ba ng himala sa buhay niyo? Amen? So noon ay araw ng pamamahinga. Bakit nabanggit ito? Sapat yun nung magpagaling ng Panginoon. At pinagbuhat niya ng higaan yung invalido, yung paralitiko. Nagbuhat niya ng higaan. Bawal po yun, mga kapatid. Kaya sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, ba meron pala doong mga paparazzi. Ay, ano ba tawag sa mga yan? Meron pala doong mga nagmamasid. Mga pinuno ng mga Hudyo, nung makita nila, araw ng pamamahinga ngayon. Labag. Michelle po yun, Michelle. Labag sa kautusan na dahil. Nagagabali ko, pabihira ka dito. May ayaw. Albert, baka sa Arsenal na yun. Okay. Labag sa kautusan na dahil mo ang iyong bigahan. Ikaw, tanongin kita. Nakakita ka ng lumpo, may binubuhat. Nakakita ka ng lumpo, may binubuhat. Hindi ka ba ma-amaze? Ang nasa may mo pa rin, yung bawal. Nakita niyo ba? Nakita niyo po yung gano'n? Sa halip na ma-amaze, mamangha, grabe ito Ito yung lumpo Ito yung hindi nakakalakad, ito yung paralitiko Pero bakit lumalakad, may buhat pa? Ang normal sa tao, yun. Yun ang normal na reaksyon. Tama po ba ako? May kausap po ba ako? Yun ang normal. Pero, dahil sa lason ng turo, mga kapatid, mas prioridad nila mamulis para pulis sila Nandun sila sa mga bawat. Kristyano ganyan kung minsan nakakalungkot. Sa dami ng versikulong alam para sila mga pulis. Lalo na nung pumutok na itong sex bomb yung nag-viral na yan. Nagbabatuhan ng mga talaka. Hindi naman tayo nahuli dyan, mga kapatid. Updated din tayo dyan. Itong si asawa ni sex bomb. Ano ba? Si Alvin. Bubato. Ino lang ang bato. Ganun lang yan. Ang nakakalungkot, batuhan ng talata. Para bang lahat matuwid? Iayos mo buhay mo kung babato ka. Tingnan mo sarili mo. Sabi nga ni Jesus, bago mo tingnan yung point ng kapatid mo, tingnan mo muna yung, ano yung ginamit? Hamba. Minsan ang Panginoon exaggerated din Sukat na sabihin nga, bago mo tingnan yung point ng kapatid mo, tingnan mo muna yung hamba. Sa ibang version naman, troso. Tingnan mo muna yung troso sa mata mo. Ibig sabihin, baka mas malaki pa yung balibo. Bato ka ng baka. Kaya ang daming pastor sa ngayon, sa Facebook. Napakarami, graduate sila. Masteral degree sa Facebook. Yun ang politiko nila ngayon. Dumami po sila, ang gagaling po nila. At nakakalungkot, nakikita ko mga kakilala ko pa. Ginagamit yung mga talata para pantira. Mga kapatid, nakakalungkot po rin. Itong mga ito, nakakita ng paralitiko lumalakad, talata pa rin alam nila. Talata ni Moses yun, bawal. Sapat ngayon, bakit nagbubuhat? Hindi yung, paano ka nakalakad? Ba't nakakalakad ka na? Ba't magaling ka na? Dapat makisaya sila Hindi, parang tuwa sila. Meron sila na pulis. Yari ito. Di ba yun yung paralitiko? Yari ito sa atin. Posasan na yan! Ganun. Kaya, salamat tumaya tayo sa ganong mind. Amen? Amen. Pala nga, walang judgmental dito. Sabi ko nga lahat pwede rito. Kahit na LGBT nga, pwede sa atin. Wala tayong problema. Kasi hindi naman tayo ang babago. Ang Panginoon ang magbabago sa kanila. Kaya nakakalungkot sa mga nasa Facebook, tira ng tira sa LGBT. Paano pa atin yan sa inyo? Hindi na atin sa inyo.
Hindi na-attend yan sa inyo. Tira, kita ka doon eh. Bumaba ka sa LGBT. Wala kang mababagong buhay. Amen? Hallelujah. So, labas sa kautusan niya, dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit, sumagot siya, pansinin niyo, sagot ng lalaki, nung napulis siya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabi, buhatin ko ang aking higaan at tumakad ako. Yung wala siya masabi, yung nagpalakad sa akin. Yung lalaking nagpagaling sa akin, siya po ang nagsabing, buhatin ko ang aking higaan. At siya tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka, paulit-ulit, bigyan niya ito, sinabi na nga eh, no? Mga kapatid, ngunit hindi alam ng lalaki, kung sino ang nagpagaling sa kanya. Sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Ang ganda po ng talatang ito. Ang ganda ng pangyayari dito. Dito makikita niyo qualified kayo talaga na tumanggap ng himala. Kahit sino. Bakit? Ito nga, hindi niya kilala si Jesus. Hindi niya kilala. Tinuro na lang niya. Yung lalaking nagpagaling sa akin, ang nakutos, buhatin ko. Ang issue na ngayon, yung pagbubuhat. Wala na yun. Kasi bawal eh. Sa Sabat eh. Araw ng pamamahinga, huwag kang magbubuhat. Kapatid, batas yun sa kanila. So, ang issue na rin, wala eh. Hindi na-highlight yung paglakad nitong lalaki na 38 years na hindi nakakalakad. Ang na-highlight yung pagbubuhat niya ng higaan. No? Pero dito, isa pang nakakatuwa, gumaling siya na hindi nakikilala yung nagpagaling sa kanya. Amen? Amen mo ba? No? Kaya ako, nung nabasa ito, ako mahilig akong hanapan ng sagot yung tanong ko eh. Bakit kaya siya pinagaling ni Jesus? Diba? Ito pa, matinding tanong. Bakit siya lang? Kita nyo? Dami nakarati ito. Bakit siya lang? Siguro ito, unahin ko na ito. Ito yung nagpapasimula pa lang ng Panginoon. Kung halimbawa, 500 ang mga nandoon at gagaling bigla, hindi niya alam kung gano'ng kagulo ang itutulog dito. May pinapagaling ang Panginoon, sinasabi niyang huwag mong ipagsabi. Huwag mong ipagsabi. Kasi, kailangan ng Panginoon makarating siya doon sa parang eksaktong time na ipatao na siya. Hindi yung ala sa oras. Yung kailangan maka 3.5 years siya ng pangangaral, buo niya yung pinapagawa ng Ama, saka siya ipapo at tumuloy tayo sa kasalanan. Now, kung maaga siyang ipapapo, baka hindi. Meron siyang sinasabihan na huwag mo ipagsabi. Dito, pag-isa-isa lang muna ang pagpapagaling ng Panginoon. Amen? Amen o ba? Pero bakit siya pinagaling ng ating Panginoong Isus? I believe, una, sinadya siyang puntahan. Sinadyang puntahan ni Jesus yung paralitiko. Alam niyo yun? Kagaya nung babaeng Samaritana. Kagaya nung babaeng Samaritana. Baterita. Nakikuha nga yung motolite sa ano ko. Ayan, papaya tayo. Okay, wait lang tayo mga kapatid. Alam niyo yung babaeng Samaritana sa Baliako, sinadya rin puntahan niyo. Sinadya din.
Si Jesus, may mga sinasadya siyang puntahan. Ay, pinakasimple pa. Hindi. Yun, gano'n na. Okay, gano'n niyo po ako. So itong lalaki ito, na invalid o 38 years, sinadyang puntahan ng Panginoon. Kagaya po siya ng babaeng sa panintana, sa balaw ni Jacob, para ipakita ng Diyos, Ay, wala. walang tinatangi. Amen? Kapatid, qualified ka palagi sa himala. Kapatid, sabi ko, qualified ka. Ay, sa himala. Ang mga pinupuntahan ng Panginoon, yung hindi pasado para sa mga kapitbahay, para sa mga komunidad na yon, para sa mga mamamayan ng lugar na yon, mga hindi pasado. Pero kung sino yung mga hindi pasado, pasado kay Jesus. Amen? Alam mo na, Sakeo, kung sino-sino po, Mateo, mga hindi pasado yan eh. No? Tapos itong lalaki ito, lahat, talos ng hindi pasado, pati mga ketongin, mga iniwasan ng tao, mga kapatid. Ganon. No? Na ang Panginoon, bakit pinuntahan ni Jesus itong lalaki ito? Sinatiya, hindi lang para ipakita kung walang itinatangi ang Diyos, kundi ang biyaya ng Diyos. Kasi, para sa tingin ng mga tao, yung mga itinuturing ng mga taong marurumi, walang pag-asa, makasalanan, hindi karapat-dapat, yun ang pinupuntahan ng Panginoon. Kapatid. Amen? Ano ba ang katangian ng lalaki ito na invalid o 38 years? Para piliin siya ni Jesus na pagalangin. Ano ba katangian niya? Ano ba qualification niya? Ang napaka-special niya. Napaka-special niya talaga. Pista ng Jerusalem. Pero hindi lang isaya si Jesus pumunta sa lugar na may sakit. Ang dami na may sakit kung bakit siya lang ang tinignan. Kapatid, hindi siya kilala o hindi niya kilala si Jesus. Pumili siya ng si Jesus pumili ng hindi nakakakilala sa kanya. Na? Anong qualification ng tao ito ng katangian? Bakit pinili ni Jesus? Wala. Zero. Walang katangian. Na? Pangalawa, hindi ka lang kilala si Jesus, paano siya mananampalataya? Di ba? Paano mo sasampalatayanan yung taong hindi mo naman kilala? So wala rin faith to. Zero ang faith nito mga kapatid. Ano ba? No? Kaya nga nung tanungin siya, kung gusto niyang gumaling, pakinggan niyo itong usapan ito. Mga kapatid, huwag kayo bibito, maganda to. No? Nung tanungin siya, kung gustong gumaling, ano ang sagot niya? Oo ba? Hindi. No? Ang sagot niya, nauunahan ako. Nauunahan ako eh. Ano ibig sabihin nun? No? Wala kay Jesus ang mata niya. Ang pag-asa niya nasa tubig pa rin. Gusto mo bang gumaling? Nauunahan ako. No? Papunta pa lang ako, may nauna na sa tubig. So wala kay Jesus ang mata niya, mga kapatid. Ang maganda, ang mata ni Jesus nasa kanila. Amen? Ang mata ni Jesus nasa kanya. Kahit ang mata niya, kahit mukhang wala sa interest kay Jesus. Ulang na lang sabihin, kita mo nangakalagayan ko, tatanungin mo pa ako, aabot ba ako ng 38 years dito, hindi ako magtsatsaga. Ano ba naman tanong niya? Pwede niya sabihin yun eh. Di ba? Alam niyo, karamihan sa pinagaling ni Jesus, may mga faith. May mga pananampalataya. 10 ketongin, sigaw na sila. Sigaw ng sigaw yung 10 ketongin. So, pagka sa amin,
amin. Jesus, maawa ka sa amin. Yung babaeng inaagasan, mahawakan mo lang ang laylayan ng kaniyang damit. Gagaling niya. May pananampalataya. Yung bulag na si Bartimeo, Jesus, anak ni David, Jesus. Kasi galing si Jesus ang kanilahang David eh. Mahabang ka sa amin, si Bartimeo, pinagaling din. Yung lalaking senturyon, dito napahanga si Jesus. Huwag ninyong puntahan na yung aking alipin. Magsalita lang kayo, magaling na siya, gagaling na siya. Doon talaga humanga si Jesus. Na-amaze din si Jesus. No? Lahat sila nakitaan ng pananampalataya, kaya tumanggap ng kagalingan. Ano ang pinapakita nito, mga kapatid? Na ang Diyos wala talagang itinatangi. Walang qualification, kapatid. Na pumili siya ng di nakakakilala at zero ang pananampalataya. Kasi minsan iniisip natin, siguro kaya hindi pa ako gumagaling, kulang pa ako sa pananampalataya. Siguro kaya hindi binibigay ng Panginoon yung hinihiling ko. Huwag tayong mag-center lang sa hiling. Yung mga hinihiling-hiling nyo rin, yung mga hinihiling-hiling. Siguro kaya pa hindi ba binibigay ng Panginoon, may diferensya ako sa pananampalataya. Kulang yung aking pananampalataya. Kapatid, gusto ko ipakita sa iyo, kung 38 years ng invalid, zero ang pananampalataya, hindi kilala si Jesus, tumanggap ng kagalingan. Amen? Amen? Hallelujah. Ha? So minsan, inisip natin, kulang tayo. Wala tayong pananampalataya, mga kapatid. Kung ang di nakakilala kay Jesus, nakakatanggap, ikaw pa kaya, kapatid? Ikaw pa kaya? Kilala mo si Jesus, amen? Nasa iyo si Jesus. Amen? Lalo kang tatanggap. Lalo kang tatanggap. Huwag tayong tumigil ang palataya. No? Na meron habilin. Ito, nilalaktawan ito na ibang pastor. May habilin ang Panginoon. Jesus sa lalaking gumaling. Dito tayo magtatapos. Kasi gusto ka ng Panginoon, wellness, kompleto. No? Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki. O nakita ulit sila. Marami naniniwala, same day lang to. Baka umaga gumaling, bandang hapon, bumalik si Jesus sa templo. Ito namang lalaki ito, bakit nasa templo na? Siguro magpapasalamat na. Wala na siya doon sa lugar ng may sakit. Nandun na siya sa templo, siguro magpapasalamat na sa Panginoon. Amen? Magaling din. Ano ha? Pero may pili ng Panginoon. Ano pili niya? Magaling ka na. Ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Baka masahol pa ang mangyari sa iyo. Okay? Kung mabasa ko ito, noong bago-bago ako, parang imposible na isang gumaling sa mga krusada, sa mga gawain, ay hindi na makakasala. No? Kasi ang mind natin palagi, pag nagkasala ka, kaya anong kasalanan, papaluin ka ulit ng Diyos. No? Ganun ang mind natin. Pero nalaman na natin, na-establish na natin, LJF family, na ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit. Hindi galing sa kanyang sakit. Hindi siya namamalo ng parusa. No? So, lumilitaw po, mga kapatid, no? Ano ang ibig sabihin dito ni Jesus? Sabi nga, imposible hindi na siya magkakasala. Question ito. Tanong-tanong sa akin. At sinerge ko mabuti, mga kapatid, nakakita ako ng komentary na lalapat sa gustong sabihin talaga ni Jesus. Ano sabi nitong komentary na ito? Meron tayo yan dito. Kung sabihin ni Jesus, sino mo, huwag ka nang magkasala. Mga kapatid, sabi ni Barnes, by this expression, it was implied that the infirmity of this man, yung sakit niya, was caused by sin. Perhaps by vice in his youth. Bisyo. Bisyo tinutukoy. So hindi siya born talaga. Baka teenager to, lulong kung sa kung ano. Mga kapatid, alam niyo po ba, akala niyo po ba ang droga 1940 lang o 1960s? Hindi po. Manood kayo ng mga pinikulang mga sinauna, mga halaman. Ang ina-abuse na nila. Yung mga halaman na, di ba yung cocaine galing din sa halaman?
marijuana, ano ho, tongka, ano ho. Noon pa pala ang tao, adik na. Lalo na yung mga nakikipaglaban sa gera. Mga kapatid, inaabuso na nila ang katawan nila. So itong lalaking ito, sinabihan ng Panginoon na huwag nagbalikan yung kanyang ginagawa nung dati, baka mas masahol pa. Hindi ibig sabihin pag nagkasala ka ulit, ibabalik ko ang sakit mo, papaluin kita ulit. Mag-aminat tayo mga kapatid, ang tao, minsan o madalas, kaya nagkasakit, umabuso. Pero hindi galing sa Diyos yun. Inabuso ang katawan na mortal, mga kapatid. Halimbawa, walang tulog, mga kapatid. No? At kung ano-ano pang pang-aabuso sa katawan, tapos pag nagkasakit, tatanungin ang Diyos, Diyos ko, bakit mo naman binigay sa akin to? Ikaw, wala kang nilalaman dyan. Ang Diyos ang sisihin mo, ikaw ang umubuso ng katawan mo. So mga kapatid, napahinga ako dito. No? Dahil, sabi ko, imposible yun eh. Kung lahat ang gumagaling, sasabihan ng Panginoon, huwag ka na magkakasalang. Hindi. Hindi pwede, hindi mo mga nasa mundo pa. Hindi pinagtatanggol na okay lang maging magkasala ulit. Pero imposible hindi siya magkamali sa buhay niya. Amen? Kaya, itong kasalanan ng mamang ito, na 38 years, galing ito nung sa kabataan. Inanin niya, mga kapatid. Hindi galing sa Diyos. Kaya, anong sinasabi dito ng Panginoon? Mga kapatid, napakabait ng Diyos. Wellness talaga. Kahit gumaling na, gusto niya, manatiling magaling, malusog itong lalaki. Hindi ho pananakot ang sinabi ng Panginoon. Sinabi lang niya ang kalooban niya para manatili siya. So, lumilitaw, may partikular siyang kasalanan na ginagawa na naging sanhi ng kanyang pagiging paralitiko. Mga kapatid. Amen na? Amen na yan? So what lesson can we learn? Tapos na. Gusto ng Panginoon, hindi lang gumaling, kundi manatili kang magaling, nalusog, malakas. Amen. Amen. Get well, stay. Let us pray. Father God, salamat po. Napakabuti niyo po na dahil ikaw ang gumawa ng lahat ng parte ng aming katawan. Mula dulo ng buhok namin sa ulo hanggang sa dulo ng kuko namin, Panginoon, pinagmamalasakitan. Sapagkat ikaw ang aming obra maestra na gumawa, Panginoon, sa amin. Kami ang iyong obra maestra. Kami, Panginoon, ang iyong masterpiece, Panginoon. Kaya naman pinagmamasalakitan mo sa amin, hindi lang spirito, kundi pati kalawa, pati kaluluwa. Salamat po, Panginoon. Jesus name we pray. Amen. 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 Praise God. Marami pa tayong natutunan ngayong umagang ito.